Sino-sino nga ba sa panig ng MILF ang nakipagbakbakan sa PNP-SAF at tumulong sa BIFF? Nais siyang malaman ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Pati ang International Monitoring Team, ikinakasa ng kanilang investigasyon. Mula sa awang sa Maguindanao, nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, habang gumugulong ang investigasyon ng gobyerno sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force, ay naglunsad din ang sariling investigasyon ng MILF at nangako ng kooperasyon para makatulong sa pag-alam sa kung ano talaga ang tunay na nangyari sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao noong nakaraang linggo. Nag-usap na ang dalawang panig ng CCCH sa Maguindanao para raw makatulong sa investigasyon sa nangyaring encounter noong linggo sa pagitan ng mga puwersa ng PNP-SAF, MILF at BIFF. Dapat rin daw ma-account kung nasa na at kung sino ang kumuha at nagtatago ngayon ng mga armas at gamit ng grupo ng PNP-SAF, lalo na yung sa 44 na namatay. Gusto rin daw malaman ng CCCH kung sino-sino ang mga miyembro ng MILF na kasama sa bakbakan at sinasabing tumutulong sa mga rebeldeng BIFF. Ang MILF at gobyerno ay may tigil putukan bilang bahagi ng isinasagawang usapang pangkapayapaan. Sabi ng CCCH MILF Group, handa silang tumulong. What's important is we can account properly on the firearms that were reportedly captured. Ang International Monitoring Team na nagbabantay sa ceasefire agreement sa pagitan ng MILF at gobyerno maglulunsad din ng investigasyon. Bahagi ito ng gagawing verification o inquiry na isusumite nila sa peace panel. Ang IMT ay kinabibilangan ng mga observers mula sa Malaysia, Brunei at Norway. Kasama sila sa nagbuklod ng tigil putukan noong linggo sa Mama Sapano para makuha ang mga sugatan at patay na pulis. We will gather all the information, all the witnesses, we will interview all the witnesses, we will go to the team sites, and then we will make our own assessments and recommendations in our reports. Kwento ng Norwegian member ng IMT, itinaya nila ang kanilang buhay, mapahupa lang ang putukan. Habang nagaganap kasi ang engkwentro, pumasok sila malapit sa encounter site. Sa litratong ito, kita ang mga taga-CCCH at IMT sa may lugar ng Mama Sapano. It's not about being afraid. We are professionals. So we are there for doing a job in the best possible way. And that's, of course, also keeping alive. The impact on the BBL and the peace process is very, very big. But I believe it's only temporal setback. Sa press conference kanina, ipinahayag din ng MILF ang pakikiramay sa 44 na SAF na namatay sa bakbakan. We condole with the families of we had also some casualties. The MILF also have some casualties. We know how painful it is. We know how difficult it is for the families of the victims on both sides. Sa panig daw ng MILF, 14 sa mga sundalo nila ang namatay sa engkwentro at higit 10 ang nasugatan. Hindi pa raw kasama dito ang mga namatay na sibilyan gaya ni Badrudin Langalan. Kwento ng asawa ni Langalan, ginapos at dinala daw ito ng mga PNP-SAF habang papasok sa Tukanalipaw para hindi mabisto ang pwesto ng mga pulis. Kasamang namatay si Badrudin sa Maisan kung saan natagpuan ang higit sa 30 patay na pulis. Dag makolis kanin kahinos te sa sundalo ato. Mel, para mapahupa nga ang tensyon sa barangay Tukanalipaw sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao kung saan nangyari ang engkwentro, ay nitong nakaraang linggo ay pinaatras na ng 6th Infantry Division ng kanilang mga sundalo mula sa lugar at maging ang MILF ay inutos na sa kanilang mga fighters na umalis na ron sa lugar. Pero ang mga residente pa rin doon sa lugar ay medyo nangangamba pa rin at hindi nagpapakakampante dahil sa kanilang pangamban na maaring maglunsad ng military operation ng 6th Infantry Division anumang oras kung kaya tuwing gabi lumilikas sila mula sa kanilang mga bahay. At yan ang latest mula rito sa Maguindanao. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.